Nagsimulang sumigaw si Pool-Eyed kay Leona dahil dinala pa niya ang ganoong bagay sa liblib na lugar na ito. Alam ba niya kung gaano kamahal ang bagay na iyan? Kalmadong sinabi ni Leona sa kanya na kanya iyon, at magagawa niya ang anumang gustuhin. Samantala, tinanong ni Enchred si Jackson tungkol sa punyal, na nagulat na hindi niya yun alam. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag na iyon ay gawa ng isang maalamat na panday ng armas na tinatawag na Carmen, na orihinal na isang alipin, ngunit nakalaya at nagtrabaho bilang isang assassin upang isagawa ang kanyang paghihiganti, gamit ang 7 armas na kanyang ginawa. Ang ika-4 sa mga armas na iyon ay ang punyal. May mga taong handang ihandog ang kanilang pamilya para sa bagay na iyan. Dahil umabot na sa ganito, ipinaliwanag ni Torres na lahat ay mananatili dito. Walang sino man ang makakaalis sa bahay tuluyan na ito maliban kung papayagan nila. Sinabi ni Enchred kay Jackson na huwag mag-alala tungkol sa punyal, dahil pinapunta na niya si Christ upang hulihin ang takas na iyon, kaya malapit na silang magkaroon ng balita mula rito. Habang patuloy na nagrereklamo si Pool-Eyed, tiningnan siya ng tahimik na lalaki, na tumingin din pabalik. Pagkatapos noon, umalis siya, at walang gaanong nangyari hanggang sa dumating ang gabi, at ang lahat ay nakakulong sa bahay tuluyan. Nagtataka si Pool-Eyed kung ano ang mangyayari kung ang tangkang pagpatay ay matunten sa kanila, ngunit sinabi ng kanyang katulong na mag-relax siya. Wala silang magagawa laban sa mga gwardya sa hangganan, kaya kailangan nilang maghintay. Kung sila, bilang magkapatid, ay hindi mapagpasyahan kung sino ang magiging kahalili, ang desisyon ay ipauubaya sa mga mamumuhunan. Iyon ang sandaling kailangan nilang gamitin. Hindi kumpiyansa si Pool-Eyed sa kanyang trono, bagamat sumasang-ayon siya na nagpadala siya ng balita sa kanilang lahat na kung siya ang pipiliin nila, sila ay gagantimpalaan ng malaki. Tumingin ang tahimik na lalaki sa labas ng bintana at nakita si Enchred na ginagawa ang kanyang karaniwang mabigat na ehersisyo, na tila kasing dedikado pa rin tulad ng dati. Pagkatapos niyang matapos, sinabi ni Torres na nagulat siya na patuloy pa rin siya sa mahirap na pagsasanay na iyon. Hindi ba niya itinuturing na ito ang perpektong pagkakataon para magpahinga? Ganoon din ang iisipin ni Enchred kung pantay sila, ngunit hindi siya isang henyo tulad niya, kaya mahalaga talaga ang oras. Ang mga bagay na natutunan ng mga taong tulad nila sa isang linggo, kailangan niya ng isang buwan, o kahit isang taon para maintindihan. Kaya naman hindi siya maaaring mag-aksaya ng oras. Gagamitin niya ang bawat araw upang lumikha ng mas mahusay na pundasyon para sa kanyang kinabukasan. Nagsimulang magtaka ang isa sa mga gwardya sa hangganan. Siya ba ang kakaiba dito, o sila ang mga tamad? Naguguluhan din dito si Torres, kaya tumayo siya at sinabi kay Enchred na kumalma sa kanyang mga pagtatangkang magpalakas. Sapat na siyang malakas. Nagtabla lamang sila dahil hindi niya iyon inaasahan mula sa kanya, ngunit paano naman ngayon? Alam ni Enchred na ito ay isang imbitasyon, kaya nagsimula silang muling maglaban ng paulit-ulit, na patuloy na nananalo si Torres sa sunod-sunod na laban. Binati ng lahat si Torres at hinamak si Enchred, ngunit hindi niya alintana at gusto pa niyang makipaglaban. Tinanong ni Torres kung paano siya hindi pa napapagod. 11 beses na silang naglalaban. Doon na tumayo ang isa sa kanila at nagmungkahi na magpalitan sila, na nagtulak sa iba na pumila. Pinanood ni Pool-Eyed ang pagpapakitang ito ng lakas ng may pagkasuklem. Talagang walang klase ang mga barbarong ito. Agad na pinabagsak ng gwardya sa hangganan na nasa laban na ngayon si Enchred, na pinanood ng maingat ng tahimik na lalaki. Tumayo si Enchred at tinanong kung magagawa niyang muli ang ginawa niya, na kinilala ng tahimik na lalaki na hindi nasaktan ang kanyang pride sa mga pagkatalong ito. Sa halip, siya ay katulad ng isang bata na nakahanap ng bagong laruan na paglalaroan. Bukod pa rito, ang kanilang engkwentro nung nakaraan. Bagamat alam na alam niyang mas malakas siya, ginagawa siyang isang napaka-natatanging individual. Kahit na natatangi siya, tila nahuhulog siya sa parehong bitag ng 3 hanggang 4 na beses. Talagang wala siyang talento sa pakikipaglaban. Gayunpaman, pagkatapos maranasan ang isang bagay ng paulit-ulit, mabilis niya itong nakukuha at gumaganti rin. Tuwang-tuwa ang lahat ng gwardya sa hangganan na makita siyang nanalo sa wakas. At nalungkot ang ferry commander na makita siyang nagpapabighani sa lahat. Tinanong ni Leona kung sila ba talaga ay magkasintahan, na itinanggi ng ferry commander. Sila ay kasal na, kahit walang seremonya,
malamang na may paparating na sanggol. Hindi na talaga matiis ni Enshred ito. Mas gusto niyang manatili siya sa loob ng bahay tuluyan. Biglang nagsalita ang tahimik na lalaki at tinanong kung maaari rin siyang sumali. Tiningnan siya ni Enshred, at nagtaka si Torres kung ano ang iniisip niya. Nalaman na ng tahimik na lalaki ang kanyang pangalan. Wala siyang talentong sulit Hussein, ngunit nararamdaman niya ang pagnanais na turuan siya. Hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. Sinabi ng lalaking katunggali ni Enshred na iba ang kanyang sitwasyon sa kanila. Kaya dapat na lang siyang umupo at manood. Ngunit itinanggi yun ni Enshred. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Ito ang nagpangiti sa tahimik na lalaki ng may pananabik. Samantala, pinapanood silang lahat habang naghahanda. Pinanood ni Jackson mula sa itaas at nakita niya na ang tahimik na lalaki. Kahit nakahoy na patpat lang ang hawak, ay lubhang mapanganib. Naghanda siyang tumalon, dahil maaaring lumala ito at hindi na lang isang palakaibigang sparring. Nakaramdam si Enshred ng ilang tensyon sa kanyang katawan, na parabang siya ay nasa digmaan muli. Habang sumusugod ang tahimik na lalaki, malinaw na nakita ni Enshred ang landas ng kanyang atake. Kahit na nagpapanggap siya, alam niyang ang punteriya niya ay ang kanyang leeg, kaya kailangan niyang hamarang bago pa mahuli ang lahat. Sa kasamaang palad para sa kanya, kung ito ay isang tunay na labanan, patay na sana si Enshred. Dahil ang tahimik na lalaki ay gumalaw ng napakabilis. Sinabi niya kay Enshred na mahusay siyang bumasa ng mga atake, ngunit kailangan niyang pagbutihin ang kanyang bilis. Inaasahan ni Enshred na mabilis ang kanyang maliksi na espada, ngunit mas mabilis ito kaysa sa inaakala. Akala niya ay lumakas na siya ng husto, ngunit pinatunayan ng lalaking ito sa kanya na hindi pa. Magkalayo sila, nasa magkasalungat na antas sila. Gayunpaman, sa halip na mawalan ng pag-asa, ngumiti siya at humingi ng rematch. Gusto ng tahimik na lalaki ang kanyang pag-uugali, kaya naglaban sila buong gabi. Karamihan sa mga tao ay nakatulog, tanging ang mga interesado lamang ang nanatiling gising upang manood. Iniisip ng tahimik na lalaki na sinumang lalaking humawak ng espada ay alam ang kawalan ng pag-asa sa pagkatalo. Kapag nakatagpo sila ng isang taong hindi nila kayang talunin, ipinakita niya sa lalaking ito ang napakalaking agwat sa pagitan nila, ngunit tumatanggi pa rin siyang sumuko. Nakita ni Jackson na masyadong mabagal ang mga reaksyon ni Enshred para maiwasan ang lahat. Kung magpapatuloy siya ng ganito, hindi niya kailanman malalampasan ang pader na ito. Ibig sabihin, kailangan niyang turuan siya ng higit pa tungkol sa kanyang bilis. Sinabi sa kanya ng tahimik na lalaki na dapat na rin silang matulog dahil ayaw niyang mapagod, ngunit tinawag lamang siya ni Enshred na kahanga-hanga. Ang kanyang maliksi na espada, matututuhan niya rin iyon balang araw. Ngumiti ang tahimik na lalaki at naisip na siya ang kahanga-hanga. Kung mayroon lamang siyang kaunting talento, sana ay naging alamat na siya. Habang nagpapatuloy ang sumunod na araw, may sumigaw kay Torres dahil nahuli na nila ang mga mersenaryong tumakas. Tumango si Enshred kay Chris bilang senyales na mahusay ang kanyang ginawa, ngunit pakiramdam niya ay madali lang iyon. Hindi naman talaga marunong magtago ang mga daga na ito. Nakilala siya ni Leona bilang isa sa mga miyembro ng squad ni Enshred, kaya nagpasalamat siya sa kanya. Agad na sinimula ni Torres ang pagtatanong sa mga mersenaryo, tinatanong kung sino ang nag-hire sa kanila. Humigpit ang dibdib ni Paul Ide habang tumataas ang posibilidad na matuklasan siya. Ipinaliwanag ng mersenaryo na isang asosasyon ng mga mersenaryo mula sa Aspan ang nag-hire sa kanila. Gusto nilang lumawak sa pamamagitan ng mga pinag-aagawang sona. Higit pa roon, wala na siyang alam. Nakakuha lamang sila ng sulat at pera na may pangako ng mas malaking bayad pagkatapos makumplito. Sinabi ni Leona na ang susunod na mangyayari ay dapat na nasa kanila. Umaasa na ang kanyang idiot na kapatid ang nasa likod nito. Sapat na ang nalaman ni Leona para ihandog ang punyal, ngunit sayang, hindi niya sila personal na maiinteroga. Alam ni Torres ang kanyang pinariringgan. Trabaho nilang pukse ng mga kriminal na ito. Kaya sinabi niya sa kanila na maaari na silang umalis. Iuulat niya ang kanyang matutuklasan. Habang sinasamahan nila ang karwahe ni Leona, tuwang-tuwa si Jackson sa kutsilyo. Habang sinasabi ni Enshred sa kanya na huwag itong ipakita sa publiko. Hindi pa niya nakitang ganito kasaya ang lalaking ito. Para siyang bata sa isang tindahan ng candy.
Sinabi ni Chris sa kanya na huwag siyang umibig kay Leona dahil medyo nakakatakot siyang babae. Ngunit hindi kailanman iyon ang intensyon ni Enshred. Iniisip din ni Chris na kakaiba iyon. Anuman ang isipin nila, si Paul-Aide ang nasa likod nito. Ngunit nagkaroon siya ng maliit na enkwentro kahapon pagkatapos nilang matagpuan ang mga lalaking iyon. Isang hindi kilalang lalaki ang lumapit sa kanila at nakilala siya hindi lamang sa kanyang squad at pangalan, kundi pati na rin sa kanyang titulo bilang pinuno ng Hilfin Guild. Sinabi niya na nagtatrabaho siya para kay Leona. Mayroon na silang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng mga mersenaryo at alam ang lahat tungkol sa Hilfin Guild. Gusto nilang bayaran ng militar upang palayain sila at sinabihan silang sabihin ang sinabi nila sa bahay tuluyan. Hindi maintindihan ni Enshred kung bakit. Malalagay ba sa alanganin si Leona kung malalaman na si Paul-Aide ang nasa likod nito? Sinabi niya na malaking ginhawa na hindi ang kanyang kapatid ang nasa likod nito. Mag-iiwan sana ito ng napakasamang record sa mga nagawa ng nakaraang pinuno. Nagtataka si Ingrid kung dahil ba ito sa labis na katapatan sa kanyang ama, ngunit hula niya na hindi siya interesado sa mga ganitong bagay, kaya palalagpasin na niya ito. Tinanong ni Enshred kung magiging maayos ba ito. Hindi nila siya mapoprotektahan sa labas ng hangganan. Kaya kung umatake si Paul-Aide, mag-isa lang siya. Sinabi ni Leona sa kanya na huwag siyang mag-alala. Inayos na iyon. Pagdating nila sa tarangkahan ng bayan. Isang grupo ng mga sundalo ang naghihintay sa kanila kasama ang pinuno na nakatayo sa harapan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang commander ng gwardya ng asosasyon ng mga ngalakal ng Rocafrid na si Mates. At narito siya upang samahan ang bagong pinuno ng samahan, si Leona. Na unanimous na ibinoto ng mga stakeholder. Lahat sila'y lumuhad sa harap niya, habang iniisip ni Enshred ang kanyang ginawa. Sadyang nanatili siya rito, at nakakuha ng boto mula sa mga shareholder sa panahong iyon. Ginamit niya ang katapatan, pagiging desidido, at impormasyon upang manalo. Talaga siya ay nakakatakot na babae. Gusto sanang hilingin ni Leona na sumama siyang muli, ngunit hindi iyon marangal. Mayroon siyang kakayahang mapaniwala ang mga tao na suportahan siya. Umaasa siyang magkikita sila, at magtutulungan sa hinaharap. Maya-maya, tinanggap ni Enshred ang kanyang pakikipagkamay, at sumang-ayon. Biglang lumabas si Paul-Aide sa kanyang karwahe at tinanong ang mga gwardya kung ano ang kanilang ginagawa. Paano nila nagawang traitorin ang kanyang ama gayong pinalaki niya sila mula sa dumi? Sinabi ni Mates sa kanya na itigil na ang paglapastangan sa kanyang pangalan. Hindi man lang siya karapat-dapat tawaging kanyang balat, dahil sa sobrang kahangalan niya. Alam ng mga tao sa kanyang karwahe na ito ay isang kabiguan. Ngunit sinabi ng lalaking tahimik na may nakuha sila rito. Alam na nila ngayon na ang pinuno ng Imperyong Rockfried ay isang tusong babae. At tungkol sa pagkakaroon ng isang sundalo na maaaring yumanig sa mundo sa lalong madaling panahon. Noong sila'y nagsasanay, sinabi sa kanya ng lalaking tahimik na ibaba ang kanyang espada. Dahil hinahangaan niya ang kanyang lakas at ang pagsisikap na ibinibigay niya rito. Ngunit wala siyang anumang talento. Sa puntong ito, talagang nakakalungkot. Matagal na ring hindi naririnig iyon ni Enshred, ngunit hindi siya nakinig noon. At nakarating siya hanggang dito. Umalis na lang ang lalaking tahimik nang walang sinasabi, at iyon na ang huling araw na sila'y nagkita. Sa kampo, ginaising ni Enshred si Rem, na nagsabi sa kanya na huwag na niyang banggitin ang kanyang pangalan. Dahil makikipagkita na naman siya sa pusa na yon. Ipinaliwanag ni Enshred na gusto niyang magsanay, at kailangan niya siya para doon. Na agad namang nagpasaya kay Rem. Ang talagang kailangan ni Enshred para sa mabilis na espada ay una. Ang paggawa ng desisyon para mahanap ang pinakamabisang linya. Pagkatapos niyon, ang mabilis na pagkilos upang suportahan ito, na dumadaloy ng mabisa sa kanyang katawan. Nagasgasan niya si Rem, na labis na nagtataka. Dahil dito, mas mabilis na si Enshred kaysa sa kanya, dahil sa lahat ng paulit-ulit niyang ginawa. Kinilala ni Rem na nagulat siya. Sa wakas ay nalaman na niya kung paano hamampas ng mas mabilis, kaya bibilisan din niya. Hindi ito maintindihan ni Enshred, ngunit agad siyang binangga ni Rem ng doble ang bilis niya. At pagkatapos ay tinarget ang kanyang leeg, na nagpilit kay Enshred na umatras. Nagulat siya, mabilis ang kanyang palakol, ngunit ngayon ay parang isang cannonball na ito.
Alam ni Enshred na gumaling siya, ngunit mahaba pa ang kanyang lalakbayin. Maya-maya ng araw na iyon, habang patuloy siyang nagsasanay ng mag-isa. Bigla niyang naramdaman na may papalapit sa kanya, kaya preemptive siyang hamarang. Natutuwa si Jackson na gumagana ng maayos ang kanyang mata at tainga. Hindi na niya kailangang sanayin pa iyon, ngunit hindi ito maintindihan ni Enshred. Ginawa ba niya iyon para lang kumpirmahin ito? Sinabi ni Jackson na ginawa niya nga, sa ngayon, ngunit bigla. Naramdaman ni Enshred ang kanyang intensyong pumatay at nagsimulang mabulunan. Sinabi ni Jackson sa kanya na ito ang lumalabas sa intensyon ng isang tao. Na pumatay ng iba, kung hindi niya mahulaan ang isang atake mula sa kanyang paningin o pandinig, kailangan niyang tuklasin iyon. Ang kasanayang ito ay nagpapahintulot sa kanya na tuklasin ang isang bagay na nakahihigit sa 5 pandama. Ito ay parang ika-6 na pandama. Ituturo niya iyon sa kanya, kapalit ng stiletto, syempre. Natutuwa si Enshred na palaging mayroong higit na matututuhan. Ibig sabihin nito ay may walang katapusang kasiyahan na naghihintay sa kanya. Ipinaliwanag ni Jackson na ang ika-6 na pandama ay kahawig ng kanyang mga likas na ugali. Hindi siya maaaring umasa lamang sa kanyang pananaw, dahil iyon ay nakasalalay sa kanyang iba pang 5 pandama. Ang kanyang pakiramdam ng direksyon, ang kanyang kakayahan, gumalaw, at ang paraan ng pagpatay ng isang mandaragit sa kanyang biktima, lahat sila ay bahagi ng likas na ugali. Kung paulit-ulit siyang makikipaglaban ng alerto ang lahat ng kanyang pandama, sa kalaunan ay makakakita rin siya ng masamang intensyon. Kahit na magsikap siya ng husto, hindi ito madali para sa kanya. Ngunit habang nagpapatuloy ang kanyang pagsasanay, malapit nang bumukas ang kanyang ika-6 na pandama. Nang gabing iyon, habang hinihila niya ang kanyang espada, sinabi ni Rem na iba ang kanyang hitsura. Habang iniisip ni Enshred na ang tinutukoy nito ay ang kanyang pisikal na anyo. Ngunit hindi yun iyon. Sinabi ni Oden na mas madalas siyang ngumiti kaysa dati, ngunit hindi rin iyon. Alam ni Christ na mas baliw siya kaysa karaniwan. Na sinang-ayunan ng lahat, sinabi ni Enshred na natural lamang iyon. Siya lang ang normal sa gitna ng mga baliw. Kaya mukha siyang baliw, iyon lang. Habang natutulog sila, nakita ni Rem si Esther na humihiga sa tabi ni Enshred. Nakita ni Esther na muli niyang pinahirapan ang kanyang katawan. Sapat na ang kanyang pagsasanay para mamatay araw-araw. Matagal na sana siyang bumagsak kung hindi dahil sa kanyang mahika. Hindi niya maaaring hayaan siyang mamatay, dahil hindi nito masisira ang kanyang sumpa. Kaya nagpasya siyang pagandahin din ang kanyang baluti. Tulad ng kanyang kakayahang ulitin ang parehong varo, paulit-ulit na nagsasanay si Enshred, hindi kailanman napapagod dito. Alam niyang pagbubutihin siya nito at sapat na iyon bilang gantimpala para sa kanya. Gayunpaman, mukhang nahihirapan siya sa kanyang pagsasanay sa ika-6 na pandama. Hindi niya masyadong makuha ito at nadismaya ang iba. Sinabi ni Rem sa kanya na kalimutan na niya ang sinabi nito tungkol sa pagiging iba niya. Hindi siya nagbago kahit kay Titing. Nakakapagtaka kay Oden dahil bumuti siya ng malaki sa isang araw at itinuring siya ni Ragna na isang henyo. Ngunit mukhang isang pagkakataon lamang iyon. Alam nilang lahat na walang mas mahusay na paraan upang matuto kaysa sa tunay na karanasan. Ngunit tahimik ang Aspen, kaya dapat siyang pumunta at manghuli ng hayop o ano paman. Pumunta si Enshred sa quest board. Iniisip niya na talagang gusto ng mga taong iyon na patunayan niya ang kanyang sarili dahil hindi siya bumubuti. Biglang may nag-abot sa kanya ng isang papel na nagsasabi sa kanya na kunin ang quest na ito para sa kanya kung wala siyang nakikitang nakakatuwa rito. Binasa ni Enshred ang quest, ngunit medyo kakaiba ito dahil ito ay upang imbestigahan ang basement ng isang sapatero. Tinanong ni Enshred ang lalaki kung hindi ba mas mahusay ang isang recon party para sa ganitong uri ng bagay. Ngunit ipinaliwanag ng lalaki na hindi ito sapat, dahil ayon sa sapatero, malamang na may mga undead sa basement. Hindi naniniwala si Enshred na mayroong ganoong bagay sa lungsod. Siguro nakarinig lang ang taong iyon ng malaking daga o ano paman. At dahil kailangan niya ng mas maraming karanasan sa pakikipaglaban, marahil ay hindi ito karapat-dapat. Nagmakaawa ang lalaki sa kanya. Marahil ay nahahalata niya, ngunit walang gustong gumawa nito. Hindi nakakatulong na mainitan ang ulo ng sapatero, ngunit mabait siyang tao. Kamakailan lang nawala ang kanyang asawa, na marahil ang dahilan ng kanyang pagkabalisa.
Ngunit maaari niya itong tingnan, at pagkatapos ay umalis kung hindi niya ito gusto. Akmang tatanggihan na ni Entred ang kahilingan, ngunit biglang tinanggap ito. Pagdating niya roon, agad siyang pinapasok ng anak na babae dahil kasalukuyang naghuhukay sa lupa ang sapatero. Natutuwa siyang makita si Entred, dahil may natagpuan siya sa ilalim ng mga tabla ng sahig pagkatapos lamang ng kaunting paghuhukay. Nagulat si Entred na makita ang isang tunnel sa gitna ng lungsod. Alam na niya ngayon na hindi lamang ito isang simpleng daga. Nagpasya siyang bumaba na may dalang sulo. Nakitang mukhang gawa ng tao ang yungib at dahil malaki ito, tiyak na mayroong isang bagay dito. Siya at ang sapatero ay tumigil sa kalaunan dahil nakarating sila sa isang 600 sangandaan, na nagpapatunay na gawa ito ng tao. Nagpasya si Entred na tahakin ang 100 habang sinasabi ng sapatero na tiyak na mayroong isang undead, ngunit sinabi ni Entred sa kanya na huwag basta-basta maglakad ng walang direksyon. Siya muna ang pupunta at titingnan kung ano ang nangyayari. Sa kasamaang palad, paghakbang niya pa lamang sa daan, nakaramdam siya ng matinding init habang ang isang malakas na pagsabog ay dumating sa loob ng 1 segundo at dinurog silang dalawa, na nag-iwan lamang ng kanilang mga anino sa daang lupa. Muling nagising si Entred. Alam niyang ang kanyang naranasan ay isang magic trap. Karaniwan na sa mga tao ang magbigay ng ganitong payo sa pagharap sa mga salamangkero, at iyon ay ang tumakbo na lamang. Ang mga namamatay sa labanan laban sa isang mage ay mapalad. Kung sila ay makaliligtas, mas malala ang naghihintay na kapalaran sa kanila, at ang payong ito ay angkop din sa mga bitag na nilikha nila. Bumalik siya sa mission board at nagtataka kung ano ang maaari niyang gawin laban doon. Anong kasanayan ang maaari niyang pag-aralan upang malampasan ito? Muling inalok siya ng lalaki ng trabaho, iniisip ni Entred na kailangan ito ng isang espesyalista sa mahika o suporta mula sa mas mataas na posisyon. Hindi ito katulad ng ibang mga pader na hinarap niya hanggang ngayon, na maaari niyang harapin ng harapan. Iniisip niya na pakikinggan siya ng ferry commander, at bago pumasok ng mag-isa ang lalaking iyon, kailangan niyang magmadali. Bigla niyang naalala iyon at dali-daling tumakbo sa bahay, sinipa ang pinto at tumalon diretso sa butas. Tumakbo siya patungo sa sangandaan, ngunit nakita lamang niya ang sapatero na pumasok sa isa sa mga pasilyo. Sinubukan niya itong pigilan, ngunit nakapasok na ang lalaki, kaya muling pinasabog sila ng mahikang bitag. Alam ni Entred na kailangan niyang humanap ng mas mabilis na paraan. Kailangan niya munang puntahan ang lalaki at sabihin dito na lumayo roon. Nagsalita ang bankero. Sandali lamang niya itong naramdaman, ngunit naramdaman niya ito. Ang balahibo ng kanyang laman ay bumaligtad, at ang kanyang katawan ay naging abo. Balak pa rin ba niyang humakbang patungo sa apoy na iyon, na maaaring muling dumurog sa kanya? Sumasang-ayon si Entred na ito ay labis na masakit. Parang libu-libong karayom ang tumutusok sa kanya sa isang iglap. Gayunpaman, mas masakit pang panoorin ang isang inosenteng tao na mamatay ng walang kabuluhan. Hindi yan ang paraan ng isang kabalyero. Pagkagising niya, agad siyang nagbihis at tumalon palabas ng pinto. Nagtataka si Rem kung bakit siya nagmamadali. Sabi ni Entred, simple lang. Ililigtas niya ang isang nakakainis na sapatero. Nagtataka si Rem kung lalaban ba siya o kung ano. At si Entred ay nagsimulang magtrabaho. Hindi niya mapigilan ang lalaki sa paghuhukay at baliwalain na lang ito. At hindi rin niya maiiwan ang bagay na ito sa ilalim ng kanyang bahay. Pagkatapos niyang hukayin ito, inutusan ni Entred ang lalaki na tumigil at huwag siyang sundan, na hindi nagustuhan ng sapatero, ngunit iginiit ni Entred. Pagkatapos niyang pumasok sa loob, naisip ni Entred na maghanap ng isang espesyalista sa mahika, ngunit matatagalan iyon. At sino naman ang makikinig sa kanya? Isa itong misteryosong bitag na wala siyang impormasyon. Kaya siguradong may mamamatay sa pagtuklas nito. Kailangan niyang humanap ng mas maraming impormasyon hanggat maaari. Kahit na ikamamatay niya ito. Alam na niya na ang 100 ay may patibong, kaya naisipan niyang subukan ito gamit ang kanyang katawan, ngunit ang pag-uulit ng araw na ito ay parang pandaraya, kaya naghanap siya ng mas mahusay na paraan. Naghanap siya ng pahiwatig, isang bagay na makapagsasabi sa kanya kung nasaan ang mga bitag. Habang ginagawa niya iyon, inisip niya kung ilang beses na siyang namatay, at kung anong uri ng sakit ang naramdaman niya sa bawat pagkakataon. Nang isipin niyang naliligaw na siya, kailan iyon?
Nang maramdaman niyang tumusok ang isang patalim sa kanyang lalamunan ng itabig ng kanyang kalaban ang kanyang patalim. O marahil sa simpleng pagdama ng nakamamatay na intensyon. Naaalala niya ang sinabi ni Jackson sa kanya, na ito ay isang bagay na walang ibang gusto kundi ang kanyang kamatayan. Habang siya ay naglalakad, nakaramdam siya ng isang matalim na palakol na galing sa likuran, at nang siya ay humakbang, naramdaman niya ito. Madaling hiniwa siya ng palakol sa dalawa, ngunit siya ay nakangiti, dahil naramdaman niya ito, ang nakamamatay na intensyon ng bitag. Bumalik si Enshred sa bahay ng sapatero. Ang kanyang isip ay puno ng pagtukoy sa nakamamatay na intensyon ng bitag. Nagpasya siyang huwag basta-basta pumasok. Sa halip, siya ay naglakad pabalik-balik hanggang sa makaramdam siya ng maayos. Pumunta siya sa isang landas na hindi pa niya natatapakan at wala siyang naramdaman. Marahil ito ang tamang daan. Nagpasya siyang bumalik sa iba. Ang isa sa kanila ay magpapakawala ng mga patalim sa kanya, at ang isa pa ay kung saan siya nahati sa dalawa. Sa wakas ay naalala niya ang nangyari noon, dahil hindi lamang siya nakadama ng isang bagay na walang halaga. Tinanong ng sapatero kung bakit siya palakad-lakad. Gusto ba niyang damuni o ano? Sinabi ni Enshred sa kanya na umatras. Bumalik siya sa landas na hindi pa niya napupuntahan, at nagpasya siyang magpatuloy hanggang sa madamo niya ito. Ang bukang liwayway ay naging gabi, at sa kalaunan ay nakalabas si Enshred sa hukay, na nagulat ang sapatero na nagtagal siya nang hindi kumakain. Sinabi ni Enshred sa kanya na babalik siya bukas at huwag pupunta sa ibaba dahil puno ito ng mga bitag. Muling humingi ng tulong ang sapatero sa kanya. Hindi siya makatulog dahil natatakot siyang mawala ang kanyang nag-iisang anak na babae. Tinanong ni Enshred kung mayroon siyang anumang bakas tungkol sa kanyang nawawalang asawa, ngunit ibinunyag ng sapatero na maraming nawawalang tao kamakailan, ngunit wala ni isa ang natagpuan. Kaya kung makakita siya ng isang mornang babae na may mga pekas, na may suot na singsing sa kasal na ganito, dapat niyang ipaalam sa kanya. Sumang-ayon si Enshred at bumalik sa kanyang higaan, kung saan sinubukan niyang sanayin ang kanyang matinding pakiramdam, ngunit lubusan siyang nabigo, na sinisi ni Rem sa labis na pakikasama niya kay Ginoong Butman. Pagkatapos nito, natulog silang dalawa, at kinilala ni Enshred ito bilang unang pagkakataon na natapos niya ang isang umuulit na araw ng hindi namamatay. Ano na ang mangyayari? Magpapatuloy na lang ba ang mga araw? Nagpasya siyang alamin sa pamamagitan ng pagtulog na lang, ngunit hindi siya pinakawalan ng tadhana, at hinayla siya pabalik sa araw na ito. Muling ginalugad ni Enshred ang mga kuweba, sa pagkakataong ito ay nagpasyang huwag ng matulog. Nakita niyang halos sumikat na ang bukang liwayway ng kinabukasan sa kabila ng kabundukan pagkatapos ng mahabang panahon, ngunit pagkapikit niya, nagising siya sa araw na ito, at sinasabi ni Rem ang parehong bagay. Alam na niya ngayon na kailangan niyang lampasan ang pader na ito upang malagpasan ang araw na ito, ngunit ayos lang iyon sa kanya, dahil wala siyang balak harapin ang kinabukasan nang hindi niya ito nalalagpasan. Lumipas ang 20 araw, pinilit ni Enshred ang kanyang katawan na makinig, dahil iba ito sa normal na takot. Ito ay isang bagay na dapat niyang maramdaman, ang nalalapit na kamatayan na humahampas patungo sa kanya. Lumipas ang 40 araw, at binitawan niya ang sulo. Hindi na niya ito kailangan. Lumipas ang 50 araw, lumipas ang 60 araw, 70 araw, at ang nakakakilabot na mga kahihinatnan na kanyang hinaharap ay hindi na nakakatakot sa kanya. Sa susunod na laban, handa na siya, dahil nagsanay siya kasama si Jackson, na nagulat na nalaman niya ang lahat ng ito sa loob lamang ng ilang araw. Dumating ang 72 araw, naghanda siya ng naaangkop, nagtataka si Rem kung makikipagdigma ba siya. Alam ni Enshred ang 6 na landas na parang likod ng kanyang palad, at ang isa lamang ang patungo sa labasan na walang mga bitag. Iyon ang akala niya, dahil sinumang gumawa ng tunnel na ito ay talagang nakakatakot. May mga bitag sa lahat ng mga landas, ibig sabihin ay walang ligtas na landas, ngunit mayroon pa ring isang landas. Ang tanging paraan upang makalabas dito ay ang huwag huminto sa mga bitag. Sa unang landas, mayroong isang laser na agad siyang papatayin kung siya ay magkamali ng hakbang. Kailangan niyang humakbang, at marahil ang pinakamadaling daanan. Huminga siya ng malalim at sinubukang humakbang, ngunit ang matinding sakit ng pagsabog ay nagpayanig sa kanya. Nagpasya siyang ilipat ng bahagya ang kanyang hakbang sa kaliwa, at nang sa wakas ay humakbang siya,
walang nangyari. Nakagawa na siya ng unang hakbang na nagpapahintulot sa kanya na humakbang muli, at pagkatapos ay isa pa. Ganap siyang nakatuon, at bumukas ang kanyang ika-6 na pandama. Nararamdaman niya ang mga hakbang na dapat niyang gawin, at sa kalaunan, nagtagumpay siya. Muli, nalagpasan niya ang isang pader. Ang mga zombie na humahabol sa kanya ay hindi na nakakaapekto sa kanyang isipan. Sa kalaunan, lubos siyang natutuwa na makita sila. Ito ay isang kamangha-mangha.